Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, mayroon tayo dito home service na twin tub washing machine. Ang problema nito ay spin dryer, ayaw daw gumana. At andito tayo ngayon sa Libagon, Barangay Hubas, Upper Hubas. Tama ba tayo? Upper to. Ayan, Upper Hubas. Dito sa Libagon. Yan. Bale, bago ko ito kalikutin, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. Actually mga kabutingting, ito ay nirepair ko na dati. Bale, nagpalit lang ako ng wash timer at pangalawa na ako sa nagpalit nito. Yung unang nag-repair nito ay nag-DIY din ng wash timer, parang tangke yung nilagay dito. Hindi ko lang kasi na-vlog. Pero ngayon ay spin dryer naman daw ang ayaw gumana. So tayo ay makikisaksak sa ating extension. Day pa, suyo. Saksak muna natin ito ang ating extension. Dahil para matesting natin kung ito ba ay gagana. Ayan, nasaksak na. Nasaksak na, Day? Ha? Ayan, nasaksak na daw. So, itong kanilang power cord ay isaksak natin dito para matesting. Bulol na agad. Yan, ito yung ating ikutin, yung spin timer. Yan, tumutunog naman. Kaso, walang react yung kanyang motor or kahit ugong ay wala. Testing muna natin yung washing. Yan. Ikot lang natin ng kaunti. Oy, matiis na. May laman pala. Hindi ko napansin. Matis. Ang ginamit pa yata ito dahil basa pa. Ito na lang natin ilagay. So okay yung kanyang washing. Yung dryer ay ayaw. So didiretso tayo dito sa pinakalikod. Higher ang brand nito mga kabutingting, kung hindi ako nagkakamali. Ito ay mga naunang labas sa mga dryer. Pag mga ganitong hitsura, yan, tanggalin lang natin itong tornilyo. Yan, mega love shoutout po sa mga silent viewers, organic viewers. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Sa mga solid kabutingting. Yan, mega love shoutout po sa mga kaibigan ko sa YT. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ito yung hitsura ng loob niya. Kung makikita nyo ay wala na itong preno, pero hindi ako ang tawag niya, nagkalikot nung una. So ito ay ating tignan yung pinaka motor niya. Ito, hindi rin ako ang nag-repair nito. Baka kaiba itong nilagay na kapasitor. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay kapasitor ng orbit fan. Yan o. Pero pwede naman. Walang problema. So ito ay ating tignan. Baybayin lang natin yung pinakalinya ng ito. Wire ng para sa spin motor. So ito ay ating putulin para mamaya ay hindi tayo maligaw sa pagbalik. Para isusunod na lang natin sa kakulay. Common nito ay kulay blue. Tama nga ba? Oo, tama. So balatan lang natin ito. Ito ay ating i-tester. Ay. Sobrahan. Actually, meron na ako mga ni-repair kanina kaso hindi ko na video dahil ito yung aking gustong i-video. Ayan, gamit tayo ng tester. Kung hindi ito ma-repair, walang pang-upload sinting. Araw pa naman ng Lunes. Dali ganap tayo ng malalagyan natin ang tester. Yung kitang kita sa mata. Ayan, on lang natin ito. Ayun, kitang kita. Tapos select natin ito sa OL. Tapos saan ba yung wire? Ito yung para sa spin motor. So itong isang test probe lagay lang natin dito sa kulay blue. Yan.
Tapos ito ating itisting dito sa line, ay wala. Tapos dito wala din. Tingnan natin yung ating tester. Okay naman. Pero wala tayong nakuhang resistance sa dalawang linya. Sa single capacitor at saka sa line capacitor ay wala. Patay. Ang naglason. Wala tayong nakuhang resistance. Silipin muna natin. Napakaganda pa ng motor nito. Wala pang kalawang. So motor ito. Pero try natin itong baklasin. Tayo ay makikipag sa palaran lang nito. At kausapin ko muna yung may-ari. Kung ma-repair, may bayad. Kung wala, kung hindi ma-repair, walang bayad. So ayan, bali nagkausap na kami ng may-ari. So papagawa niya, wala rin siyang budget. At para makakuha kayo ng idea kung magkano ang singilan ko pagka ganito. Ang singilan ko po pag mga ganito ay 650, pero tumawad yung may-ari 600 dahil ang motor dito sa amin ay 1,000 mahigit. Kaya baka sakali tayo, malay natin ma-repair ako. At saka ako din kasi ay hindi basta-basta na nagpapabili kaagad ng motor, maliban na lang pag hindi kaya. So tanggalin ko muna yung pinaka motor niya at siguro hindi ko na ipapakita. So ayan, bali ito na yung pinaka motor niya, na baklas ko na or natanggal ko na pala. So sunod natin gagawin ay tatanggalin na lang natin itong kanyang coupling or yung pinakadugtungan sa basket at saka dito sa pinaka motor niya. Ito sa palaran lang ito. Kung ma-repair. Ayan. Ito naman ay napakalambot. Ayan napaka-prewell. Tanggalin na rin natin itong tatlong tornilyo. Ayan. Dali ha. Gatlaan muna natin. Kahit wag na. So, tatanggalin lang natin itong 4 na rematse. Ayan, gamit tayo ng concrete nail na nakaipit sa vice grip. Problema, martilyo pa pala. Gagawang. Yan. Naku, mahirap gamit tayo nito. Nahihirapan tayo sa kalisod. Ayan, napakahirap ng rematse tanggalin, matigas. Ayan. Tapos patayong karton, spinan natin. Tapos gagamit tayo ng flat screw. Ayan. Ayan, tapos putulin muna natin itong cable tie. Pwede na natin itong iangat. Kaso mahirap, tigas. Ayaw. Ayan. Tapos gamit ulit tayo ng flat screw. Ayan, tansyo ito pag mga ganitong itsura. Tansyo. Ayan, tansyo nga ito. Wala namang sunog. Wala siyang sunog. Itong itim na ito, yan kung makikita nyo, hindi sunog yan. Dahil yan dito sa pag pintura ba. So sunod natin gagawin ay putulin natin itong tali. Bakit wala tayong nakuhang resistance? Kaya i-testing kaya muna natin itong violet at saka yung kulay gray na wire kung mayroon tayong makuhang resistance. Dahil kanina ay yung common lang papunta doon sa violet. Ay, lumagpas. Violet tsaka sa kulay gray. Ayan. Kanina dito tayo nag tester. Ayan, dito kanina, ayan, wala tayong nakuhang resistance. Bakit ngayon ay meron na? Kanina ay wala. Dito, kaso napakataas naman ng ating nakuha na resistance. Dito, ganun din. Bakit kaya kanina ay wala tayong nakuha? Ngayon ay meron na. Kaso
Parang abnormal yata yung kanyang 264 dito sa kulay gray. Tapos dito, ay, andali, dito pala, ayan, mayroon talaga. Meron, kanina wala. Nagluluko yata ako nitong tester ko. Ayan, meron. Di kaya ito sa wire lang. Andali ha. Pero napakaganda naman ng wire. Napakaganda ng wire. Testing na natin. Dali, tingnan natin. Posible namang wire lang ito. Ayan, napakaganda ng wire. Tanggalin natin ito. Kaso matigas, hugutin. Ako, matigas. Tingnan natin. Ayun. Napakaganda ng wire pero ano ba to? Sa kabila. Dali ha, check natin ito, baka wire lang ito. Kaso iba yung ating nakuhang resistance. Dali. Tester natin, tapos gagalaw-galawin natin yung wire. Pinapaklas-baklas pa ako. Kanina wala tayong nakuhang resistance. Dali ha, meron naman lahat oh. Pulupot natin itong test probe dito. Kaso natanggal yung isa. Tusok natin. Nako, kamatis. Ayan. Tapos gagalaw-galawin natin dito. Wala, okay naman talaga. Pinagluluko yata tayo nito ah. Kanina wala tayong nakuhang resistance. Ngayon meron na. Anong nangyari? Ang maganda naman yung wire nya. Check na lang natin ito dahil nabuksan na. Kanina wala tayong nakuhang resistance. Okay naman yung ating tester. Mahirapan tayo nito sa kalisod ah. Putulin natin tong tali. Mayroon na pala tayong pinutol dyan kanina. Check na lang natin kung bakit kanina ay wala. Ngayon mayroon na. Pagka ganito, dahan-dahan lang, baka makapatid ng hibla. Ayan, lang sunog. Tansyo ito. Walang sunog. Wala. Wala. Walang sunog to mga kabutingting. Bakit kaya kanina wala ha? Tester natin ulit. Kaso yung ating nakuha na resistance iba. Oh, nawala na naman. Tester natin. Okay. Nawala na naman ang kagwang. Lahat. May problema nga siguro ito sa wire ito. Dali ha. Tanggalin natin lahat. Oh, papalit yata tayo ng wire nito. Go, wala.
Check natin yung kanyang fuse. Grabe pagka ano nito. Ayan. Baka sa wire nga talaga siguro ito. Dali ha. Tester natin yung kanyang fuse. Okay ba ito? Ayan. Yung fuse niya wala. Ayun, meron. Pero dapat magbabasher ito pero hindi nagbasher ang kagwang. Niluloko yata ako nito ah. Ito sa violet at saka sa gray, ayan mayroon. Tapos pag dito naman, dito wala. Yan oh. Pero pag dito meron 120. Yan ang tama. Tapos lipat natin ito dito sa kulay gray. Tapos dito, ayan ang tama. Kaso pag dito may tama ang ano nito. Yan o, wala. O, wala. Tanggalin natin itong kanyang fuse. Mukhang itong may problema. Tingin ko lang ha. Mahirap ito ah. Ayan. Tingnan natin itong wire na ito. Okay ba ito? Itong dalawang blue. Dapat mag-basher ito. Ayan, good. Tapos pag ilagay natin ito dito, testing lang. Ayan dito. Yan bali hindi na ito dumaan sa fuse nya. Pag ilagay natin dyan, tingnan natin kung okay ba. Ibig sabihin kung magiging okay to, yung fuse ang may problema. O ayan. Good. Good. Ibig sabihin ito ang may problema. Yung kanyang fuse. Dahil dapat ito ay magbasher. Kaso hindi nagbasher. May makukuha tayong ibang ko ng tawag nitong ano nito, hindi man kasi tayo nag-aral nitong kagwang na ito. Fuse ang may problema nito pagka ganito. Dapat ito may basher yan dapat. Ayan ay wala. O, nawawala-wala. Yung ano na fuse, minsan meron, minsan wala. Ayan, meron na naman ang kagwang. Pero dapat hindi ganyan ang ating makukuhang ano. Dapat magbabasher lang ito. So ito yung aking irekta na. Papahirapan ko pa yung sarili ko. So tatanggalin ko lang ito. Ito bibihira mangyari ito. Na ito ang may problema. Itong, ewan ko anong tawag nito. Fuse nga ba o ano. So gagawin natin ito ay pulupot natin yung dalawang hibla. Yan. Tapos yan ay ating ihinang. Problema, ito pala ako nakapaghanda ng shouldering lead. Ayan, meron na tayong shouldering lead. So ito ating ihinang lang. Ayan. Tapos gaganito lang natin yan. Ayan. Ay, handali. Mukhang mali yata ako. Mali sinting, mali. Ito ay makapal. Oh, yan. Okay, ulitin natin para sigurado. Para hindi tayo magtanggal kabit. O yan, good yan. Pag mga ganyang resistance makukuha natin. Ayan. Line capacitor ito. Tapos single capacitor ito. Mataas. So, ito yung aking itatali lang. Hindi ko na ipakita yung pagtali. Ang nagiging problema lang ito. Nitong spin motor na ito ay ito. Kanyang fuse yata tawag niyan. Dahil fuse ang tawag yata niyan eh. Hindi ako sigurado kung fuse nga ba yan. Hirap pagka hindi tayo nag-aral. So tatali ko lang muna at hindi ko na ipakita. So ayan, bali naitali ko na. At pasensya na kung hindi ko na ipinakita yung pagtali. Dahil pag ipapakita ko pahaba yung video natin. Pero sa pag-assemble nito, kailangan kong ipapakita para walang daya. So ito yung ating itester ulit kung sa pagtali ko ay wala akong napatid. Bago ko to i-assemble. Para sigurado. Ayan, good.
So good. Yung pinaka motor niya wala akong naputol. So tayo ating i-assemble na. Dali ha. So, paano ba to? Hindi ko tinandaan to kanina. Kaya naligaw tuloy ako nito. Pero okay lang yan. Kaya ating pupukin lang dito. Para pumasok. Yung pinaka-stator niya doon sa pinakabutas. Meron kasing kanal yan. Para okay ba? Tapos yan ay ating lagyan ng langis. Ayan. Tapos bahagyang langis doon sa pinakaloob niya. Ganon din ito. Lagyan din natin. Pati shafting lagyan na rin natin para mabasa. Okay na yan. Tapos bago natin ito isalpak, lagyan muna natin ng langis yan dyan. Tapos pasok pa pala natin itong wire na ito. Sandali ha, para hindi tayo mahirapan sa kalisod. Yan, ito yung ating lihain muna yung shafting. Hindi tayo mahirapan. Ayan. Tapos labas lang natin. Ayan. Lagyan din natin ng langis ito. Okay. Pwede natin itong itesting kahit nakaganyan lang mga kabuting-ting. Pero mas maganda kung diretsuhan na. Ipasok lang natin ito dito. So wala na itong fuse, nakarekta na. Pero ilang beses ko na itong ginawa. Ganito. Pero pag mga ganito, bibihira ito na masira pag mga ganito. Pero sa madaling salita, nasisira pa rin. Nako, patay tayo nito. Mayroon siyang rimatsi na bumusalsal. Wala pa naman akong bolt and nut. Ayan, kailangan maganda ang pagbalik sa apat na rimatsi nito. Ayan, prewel na prewel. Balik na natin yung apat na rimatsi. Ayan. Tapos gamit tayo ng punsol. Sana yung punsol ko. Ang kagwang na. Ito. Ayan. Gamit tayo nito. Kalimutan kasi hindi ako gumagamit ng bolt and nut. Gagasto sa may-ari. Okay na siguro yan. Kabila. Dalawa lang muna yung ating kakabit. Paandarin muna natin. Okay ba? Ayan, testing muna natin kung ito ba iikot na. Mamaya na natin ilagay yung dalawa pang matigas, kamatis. Bakit matigas? Ayan. Dali ha. Hindi maganda. Ayan. Testing muna natin. Ito ba iikot na? Ganyan lang. Tapos kuha muna ako ng kapasitor. So ito muna yung aking gagamitin na kapasitor. Yung microfarad ba ito? 5 UF. Yan 5 UF. Bago ito. Mayroon nang lamat yung aking buti di nagdikit. Kung didikit yan, kagwang na. Putok. Balatan muna natin ito. Paunti na ng paunti yung wire na binigay ni Sir Renato. Miksi ng maiksi dahil nagkagaganyan. So tingnan nyo kung ayan ay ikot na. Pwede itong magkakak dahil dalawa pa lang yung tornilyo na inilagay ko. At kung gagayahin nyo itong mga ganitong pamamaraan, bale iba yung pag-iingat lang, yung tusok-tusok. Ayan, kitang kita.
Iba yung pag-iingat lang pag mga ganito. So tingnan nyo kung iikot na ba. Ayun, iikot na oh. Napakaganda ng tunog pa. So ibig sabihin, pinaka problema ay ito lang. So kita nyo naman na umiikot na. So hindi ko na ipapakita yung pagbalik pa sa dalawang rematse mga kabuting-ting. Ito, ayan. Maluwag pa yan. So istipot muna kayo dyan. So ayan, bali naibalik ko na yung apat na rematse. Grabe katigas nito pukpukin. So ito ay ating ibalik na. Itong mga ano niya, ano bang suspension shock yata tawag nito, or pinakapaan niya. So tornilyo lang natin ito. Ayan. Na pre-wheel ito. Sunod, balik lang natin ito. Uy, handali. Pagbuwang, hindi pa makalimutan. Saan na ba yung ito? Ayan. Tornilyo lang natin. Hindi pa makalimutan. Ito, wala pang tagas ang ano nito. Kanyang belo dahil kung makikita nyo, wala pang halos bakas ng kalawang. Matibay ito dahil sinauna. Old model, higher. Ayan. So, pwede na natin itong ibalik. Tukin lang natin bahagya. Okay na yan. Tapos, gamit tayo ng T na 8mm. Ayan. Tapos, T naman na 10mm para sa nut. Okay. Paandarin lang natin ulit. Bago ko ito isalpak. Para sigurado. Hindi tayo magpabalik-balik. Ayan, tingnan natin. Okay na ba talaga yan? Ayun. Okay na siya, alright. So, okay na. Ito yung ating isalpak. Andali taas ko lang yung aking tripod para kitang kita. Ayan. Isalpak ko na. Andali pala. Lagyan muna natin ng langis yung kanyang, ito, yung pinaka-ihi niya. Kaso hindi masyadong kita sa aking mahil maiksi yung aking tripod. Pahabain ko muna. Ayan, baka mamaya magit-it. Ayan, lagyan muna natin itong langis ng kanyang ihi. Ayan, tapos ganito-ganitohin lang natin. Ayan, para maganda ang ikot. Ito yung aking isalpak na. Atras ko lang ng konti yung aking tripod. Ayan. Dali ayos natin. Kasi tayong taga-video kaya pasensya na. Ay, kalimutan na naman. Yung kanyang ground, kailangan nating ibalik. Uy, putol man. Nalupo na. Ito pala. Yung ground, balikan. Okay. Tigas ikot. Pasok yung pinakapaa niya. Ipasok muna natin yung pinakaihi doon sa tungan. Ayan. Aray kagmatis. Okay. Masok na ba? Ayan. So, tornilyo na natin yan paikot. Mamaya na natin itornilyo yung pinaka dugtungan niya.
Nahirapan si Inting. Ako. Pwede na yan. Mamaya ako na tornilyuhan pa ikot. Hindi ko na ipakita yung pagturn. Ay, tumba pa. Ito yung aking tataas lang. Tornilyuhan na natin itong kita ba? Dali, bababa natin yung camera natin. Ayan. Tapos, tornilyo na natin yung pinakadugtungan niya. Gamit tayo ng T na 8mm. Kunti na lang. Ayan. Ang wirings natin. Pag wirings nito madali lang. Dahil i-ano lang natin. Sa pinagputulan madali na lang ito. Kung anong kakulay sa pinutol natin, babalik lang natin din doon. Puro dugtong. Dali ha. Dito natin ito idugtong. Uy ay. Kamatis na. Dito natin ito idugtong. For UF siguro to naka ano. Andali mga kabutingting. Dali lang ha. Bali, tester natin kung alin ang gagamitin natin dyan. Dahil natanggal yung tornilyo, kamatis, tornilyo, yung wire. Yan, on lang natin itong ating tester. Select natin sa capacitance. Hanapin muna natin kung alin saan natin ito ikabit. Uy, naku. Mamaya. Naman natin. Hindi ko nakita. Kambuwang. Yan, 3.5. Ay, yan, 3.3. Ano ba dito sa original? 5 UF. Tester kaya natin ito. Bakit? Tanggalin natin. Hindi ba sira na ba ito? Bakit ginanyan? Tingnan natin ha. 5 UF ito. Tingnan natin kung makakuha pa ba tayo ng 5 UF. Oh, 4.9 pa. Pero bakit nilagay ito ang nilagay? Uy. Ayan, 4.9 talaga. Sugod pa. Pero bakit ganito ang ano? Hindi ha. Ulitin natin ito dahil okay pa yung capacitor niya. Pero bakit ito ang nilagay? Ay. Luloko yata tayo sa unang gumawa nito ah. 4.9 pa. Good na good pa yung capacitor. Pero bakit yun ang ikinabit? Tayo muna natin yung ating tester. Takaw sa bateryan. Ayan. Mamaya natin ayusin. Testing muna natin. Tanggalin muna natin itong ating tester. Ayan, saksak na natin itong power cord. Dali ha, hindi masyado kita. So saksak natin yung power cord. Tapos, uy, nawala yung kanyang hawakan. Ayun, nahulog. Nahulog-hulog. Saksak natin dito. Tama ito. Ayan, tapos pihitin natin. Ayun, umiikot na. Kaso lakas ng giwang-giwang. Patay tayo dyan. No.
Bakit gumigiwang-giwang? Parang hindi na to hindi na diretso yung kanyang tab. Mukhang hindi maganda ito. Dahil hindi na diretso yung kanyang tab. Dapat nakaganyan. Atay tayo nito. Ulitin nga natin. Lakas ng ayaw pati tumining. Atay tanan sinting. Maandar na kaso ayaw tumining. Dali. Ayos ko na aking tripod. Ayaw tumining. Bakit ayaw tumining? Tanggalin muna natin saksakan. Silipin natin dito saan tayo nagkamali. Hindi maayos naman yung kanyang ikot. Para yatang dali ha. Ito, di may giwang-giwang ang hindi maganda Di may giwang-giwang ito. Ako, patay tayo nito. Dali, pag-isipan muna natin bakit ginagiwang-giwang siya. Patay tayo nito. Kung mapapansin yung kanyang yung kanyang dugtungan or kupling, tabingi. Yan kung makikita nyo, tabingi. Kaya siya gumigiwang-giwang. Kamatis talaga. Hindi bali nga haba yung video natin. Basta maayos lang yung pagkagawa. So tatanggalin natin yan. Ulitin natin yan. Dahil gigiwang-giwang. Meron naman akong pamalit dyan. Andali, tanggalin muna natin ulit yung tornilyo. Yan dito, tanggalin ko muna ulit. Pati ito, pati rito, isa. Hindi ko na ipakita. Ayan, bali ito yung pinakamotor niya. Kaya siya gumigiwang-giwang, ayaw tumining. Dahil kung makapansin ninyo, yan yan, gumigiwang-giwang yung kanyang ikot. Siguro hindi ko na ayos yung pagkaano nito. Ayusin natin. Kamatis, tanggal kabit tuloy tayo. Ako pala ang nagtanggal kabit. Yan mahirap pag ganito magtanggal kabit. Yan, tanggalin natin ito or luwagan. Ako, patigas. Wala na ito sa ayos itong kanyang tanggalin muna natin. Wala sa ayos. Hindi ko napansin. Ko, ay matanggal Nahirapan tayo sa kalisod Ayan. Ayun. Tanggal. Ito ang palitan natin. Palitan natin ito. Dahil sira na pala ito. Kaya gumigiwang-giwang. Hindi ko napansin kanina. So ayan. Bali ito na lang yung ating ipapalit. Para mabilis. Ewan ko kung parehas ang butas nito. Bali ilalagay ko muna ito doon sa ihi kung magkasya. So ayan. Kasyang kasya. So ito yung ating salpak na lang ito. Pabalik-balik tuloy tayong kagwang. Sana ba yung tiko? Ganun talaga mga kabuting-ting. Yan, ganyan dapat ang ikot. Hindi gigiwang-giwang. Kanina gumigiwang-giwang kaya hindi talaga titining ang basket. Kamatis di ko rin napansin. May sablay si Inting. Ayan, napakaganda na ng ikot. So ito yung aking isalpak lang at hindi ko na ipakita. So ayan, bali update ko dito sa aking ginagawa. Ayan, kung makikita nyo, naikabit ko na. So hindi ko pa to dito inayos. So ngayon ay testing muna natin ito. Kung ito ba ay okay na. Yan, kung makikita nyo yung kanyang basket ay
Yan, diretso na, hindi katulad kanina na gumiwang. Kaya ayaw tumining. Kaso, wala. Ay, ito. Ayan, hulog. Tatanggal pala ito. So, ito yung ikutin. Tingnan natin kung titining na ba. Ayan, hindi na siya gigiwang-giwang or kumakalampag yung kanyang basket. Ayan, mabilis na ito. Try muna natin ikutin yung kanyang wash timer. Ayan, okay. So, okay na rin ito yung dryer. So, ang nagiging problema lang nito ay yung kanyang fuse. Sana ba yung fuse nito? Basta yung fuse ay ito. Yan, ito lang yung pinaka problema. Tapos, bali, yung kapasitor na original yung aking ibinalik dahil ito ay galing ito sa kapasitor. Kung hindi ako nagkakamali, galing ito sa kapasitor ng tawag niyan, orbit pan or ceiling pan. Okay naman yung kanyang kapasitor na ito, pero bakit nilagyan ito? Siguro namira lang. Or hindi natin alam kung ano yung rason. So ito yung aking iayos lang yung pinaka wirings niya. Tapos nagpalit pala tayo ng coupling dahil yung coupling niya ay nasira na yung pinaka ito. Kaya nagpalit na rin tayo. Ayos lang natin. Butit mayroon din akong dalang coupling. Ayan. Ayan. Tapos takpan na natin yan. Ako, ayaw. Ayun. Ito pwede mo na itong hindi na tornilyuhan yung likod dahil may mga lock naman ito. Pero tornilyuhan pa rin natin. Kahit isang piraso lang. Kaso maluwag na rin. So final testing. Ayan, may ikot yung kanyang dryer. At malapit na rin matapos yung kanyang timer. Yung washing ay okay naman. Hintayin lang natin mag-reverse. Ayan, nag-reverse. Ito ay okay na ito. Tumitining na. Ayan o. Yun nga lang ay hindi na siya humihinto agad dahil wala na itong preno. Pero hindi ako ang nagtanggal ng preno niyan dahil ito, nirepair ko na ito dati. Nagpalit lang ako ng wash timer. Kung makikita nyo sa unang nag-repair nito, ayan, binutas-butas. Dahil sinabi ko nga kanina yung gumawa nito parang tangke. Ang ginamit na timer ay yung pang sharp na mahaba yung kanyang pagtornilyuhan. Yung kalimitan na nagdi-DIY ako pag nagpalit ng wash timer, yun yung ginamit dyan kaya nagiging ganyan butas-butas. So ito ay okay na. Ayan. So dahil okay na ito, so dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon kayo ditong natutunan, yan baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, ako'y mag-iiwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.